Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang dating miyembro ng militar na si Bruce Meyers. Tinanggal siya sa militar dahil gumagamit siya ng droga. Mula noon, namumuhay na siya tulad ng isang palaboy na walang tahanan. Isang gabi, nang matulog si Bruce sa tabi ng kalsada tulad ng dati, bigla na lang may huminto na kotse sa harap niya. Isang drug mafia na nagngangalang Maurice Barder ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Madalas na naghahanap si Maurice ng mga taong walang tahanan upang gamitin nila sa pagbebenta ng droga. Tuwing mahuli ng pulis ang mga taong kanyang nirekrut, mabilis siyang maghahanap ng kapalit. Nang marinig niya ang alok na trabaho, agad na pumayag si Bruce nang hindi nag-iisip dahil talagang kailangan niya ng pera para mabuhay. Pagkatapos, dinala ni Maurice si Bruce pauwi sa kanyang bahay. Sa daan, may isang kotse na humaharang sa kalsada. Nang makita nila ito, agad na bumaba sina Maurice at ang kanyang partner upang lutesin ang problema, ngunit nagkaroon sila ng pagtatalo, na lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Ayaw niya na maging walang tirahan muli, lumabas si Bruce sa kotse at pinaputukan ang mga taong humaharang sa kanilang landas. Pagkatapos iligtas si Maurice, agad na nakakuha si Bruce ng maayos na matutuluyan. Masaya si Bruce dahil sa lahat ng panahong iyon ay sa kalye lang siya natutulog pero ngayon ay makakatulog na siya ng maayos at makapanood ng anime sa TV ng komportable. Hindi nagtagal, dumating si Maurice sa kwarto ni Bruce upang ipaliwanag ang sistema ng trabaho sa kanyang grupo. Bago umalis, nagbigay ang boss ng regalo na soda at ilegal na pulbos na makakapagpalasing kay Bruce. Kinabukasan, tinipon ni Maurice ang lahat ng kanyang mga tao at ipinamahagi ang mga ilegal na bagay na kanilang ibebenta ng lihim sa buong syudad. Kung may mahuhuli man ng pulis, hindi makikialam si Maurice. Kapag maayos na ang lahat, humingi ng tulong si Maurice sa kanyang tauhan, si Tony Sharp Buller, upang maging mentor ni Bruce. Magpapatuloy si Tony sa paggabay kay Bruce hanggang sa makapagtrabaho siya ng maayos ayon sa mga patakaran ng grupo. Samantala, hindi lubos na nagtitiwala si Maurice kay Bruce, kaya't hiniling niya sa kanyang kasamahan, si Julie Robinson, na subaybayan ang mga galaw ni Bruce. Kung may mangyari, agad na mag-uulat ang babae kay Maurice. Sa kabilang banda, sinimulan ni Bruce at Tony na pagandahin ang sasakyan na gagamitin sa paghatid ng droga upang hindi magmukhang kahina-hinala. Pagkatapos, nag-promote sila sa pamamagitan ng pagre-record ng kanilang sarili at pag-upload nito sa isang Facebook group ng mga mahihilig sa droga. Sa ganitong paraan, makakakuha sila ng maraming customer. Naglagay din sila ng numero ng telepono upang makabili ang mga customer na malayo sa kanilang syudad. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng kanilang unang customer. Agad na bumili ang babaeng customer ng pinakamalaking halaga ng droga, handa siyang gastusin ang lahat ng kanyang pera para sa pansamantalang kasiyahan. Bukod dito, ibinigay din niya ang kanyang numero at humiling kay Tony na tawagan siya kung available na ang mga item na kanyang hiniling. Lumabas na ang pag-upload ng promotional video sa Facebook group ng mga mahihilig sa droga ay isang napaka-epektibong paraan at hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap. Hindi inaasahan, pinuntahan ni Julie sina Tony at Bruce upang subaybayan ang kanilang mga kilos. Nang unang makita ni Bruce si Julie, nabighani siya sa kanya. Makikita ito sa kanyang pagsagot sa lahat ng mga tanong ni Julie. Ang lalaki ay nagtanong pa ng maraming katanungan tungkol sa kanyang buhay. Nakita na nahulog na si Bruce sa kanyang bitag, agad siyang inimbitahan ni Julie sa isang garage party sa kanyang komplikadong bahay. Tulad ng inaasahan, dumating si Bruce na maayos ang pananamit. Akala niya siya lang ang inimbite ni Julie pero nandun din ang lahat ng mga tauhan ni Maurice at ilang mga kapitbahay niya. Nalaman niyang ito pala ay isang regular na party na ginaganap araw-araw. Kahit na ganoon, nagreklamo si Bruce sa kanyang sarili, akala niya siya lang ang inanyayahan sa party pero lumabas na isa lang siya sa kanila. Sa lugar na iyon, lahat ay gumagamit ng ilegal na bagay at nagpa-party hanggang umaga. Bukod sa party, nagkaroon din sila ng street fight at nagpustahan. Kinabukasan, ibinigay ni Tony at Bruce ang kanilang kinita kay Maurice. Ini-report din nila na naubos na ang kanilang mga droga. Bago umalis, nagbigay si Maurice ng karagdagang gawain kay Bruce, hiniling ng lalaki na patayin ang isa pang drug mafia na lihim na pinapasok ang kanyang teritoryo. Walang paligoy-ligoy pa, agad na pumayag si Bruce. Nang maayos na ang lahat, bumalik silang dalawa sa pagbebenta tulad ng dati. Inayos nila ang lahat ng ilegal na bagay para hindi sila pagdudahan ng pulis, saka muling sinimulan ang pag-promote ng video.
Pagkalipas ng ilang sandali, may isang lalaking may mahabang buhok ang dumating para bumili ng droga, pero wala siyang pera. Nakita iyon, agad na pinagsabihan siya ni Bruce na umalis dahil ayaw niyang makita ang mentalidad ng mga mahihirap na tanging utang lamang ang alam. Kinagabihan, bumalik si Bruce sa party sa garahe, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya hinahanap si Julie. Sa halip, naging street fighter siya na lumalaban doon. Pinukaw siya ng kanyang mga kasamahan, na nagsabi na kung magagawa niyang talunin ang lahat ng kalaban, madali na niyang makukuha si Julie. Walang paligoy-ligoy pa, agad na lumaban si Bruce. Dahil si Bruce ay isang dating miyembro ng militar, madali niyang tinalo ang kanyang kalaban, na isang simpleng pusher lang. Noong gabing iyon, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nanalo ng malaking pera. Pagkatapos ng laban, agad siyang pumunta sa sasakyan habang may bitbit na isang taong lasing na lasing. Nalaman na ang lalaki ay karibal ni Maurice, kaya agad na pinatay ni na Bruce at Tony ang lalaki ayon sa mga utos na ibinigay. Kinabukasan, nag-date sina Bruce at Julie. Hindi inasahan ni Bruce na magkakaroon siya ng kasintahan tulad ni Julie sa kanyang buhay, pinlano pa nga niya ang kanyang hinaharap kasama siya. Pero ito ang isang bagay ang hindi alam ni Bruce dahil ang lahat ng ito ay isang palabas at peke lamang. Hindi niya talaga siya mahal, ginagawa lang niya ang isang gawain na ibinigay sa kanya ni Maurice. Pagkatapos, ini-report ni na Bruce at Tony ang kanilang mga benta sa kanilang boss. Pero sa pagkakataong ito, hindi natuwa si Maurice sa paraan ng kanilang pagtatrabaho. Narinig niya ang mga ulat na hindi sila nagtatrabaho ng maayos, sa madaling salita ay nangangahulugang kumuha si Tony ng maliit na halaga ng droga at unti-unti itong ibinente sa mas mababang presyo. Dahil dito, binigyan sila ni Maurice ng mas maraming trabaho. Gusto man nila o hindi, kailangan nilang tanggapin ito, kung hindi, pareho silang aalisin ni Maurice. Pagkatapos, pareho silang bumalik sa bahay ni Bruce. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao ni Maurice na may dalang ilegal na bagay ayon sa utos ng boss. Kailangan nilang dalhin ang isang bag sa isang itinakdang lokasyon. Bukod pa rito, ipinagbabawal sa kanila na buksan ang bag kahit hawakan ang laman nito ay hindi sila pinapayagan dahil ang item ay pagmamay-ari ng isang internasyonal na kliyente. Kung pareho silang lumabag sa mga patakaran, tiyak na hindi magdadalawang isip si Maurice na saktan sila. Hindi inaasahan, lumabas na kailangan nilang dalhin ng isang bag na naglalaman ng droga sa punong himpilan ng militar na parang pumasok sila sa isang bitag. Nang marinig iyon, nagalit si Bruce ng husto. Ayaw niyang makipag-deal sa militar, lalo na't siya ay isang dating miyembro na pinalayas dahil sa paggamit ng ilegal na droga. Natakot si Bruce na makikilala siya ng militar at mahuli. Pagkatapos, humiling siya kay Tony na makipagtulungan upang hindi maipadala ang bag. Dahil sa mataas na pakiramdam ng pagkakaibigan, pumayag si Tony. Kinabukasan ng gabi, hiniling ni Bruce kay Tony na dalhin siya sa pabrika ng droga ni Maurice. Gusto niyang maghihiganti sa kanyang boss dahil sa pag-frame up sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng paghatid ng droga sa military base. Pagdating sa lugar, agad na bumaba si Bruce at pinasabog ang lugar. Kinuha rin ni Bruce ang pera at ninakaw ang ilan sa mga droga para muling ibenta. Hindi lang iyon, kundi dinala pa niya ang kanang kamay ni Maurice para patayin. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Bruce na patayin ang lalaki dahil siya ay isang makatao, at dahil sa kanyang awa, pinakawalan niya ang lalaki. Pagkatapos makakuha ng sapat na pera, umuwi ng bahay sina Bruce at Tony at doon sila nagtago kasama ang bag ni Maurice. Sa kasamaang palad, may nakalakip na tracker device ang bag kaya natuklasan ang kanilang lokasyon. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao ni Maurice para kunin ang bag. Naghatid din sila ng mensahe na humihingi si Maurice ng 2 bilyon bilang kabayaran, at kung hindi nila makokolekta ang pera sa loob ng 2 araw, papatayin sila ni Maurice. Dahil wala silang masyadong oras, sinabi ni Bruce kay Tony na lalaban siya sa defending champion sa isang laban sa street fighting, kahit na alam niyang may mga panganib. Hiniling din niya kay Tony na maglagay ng malaking taya, sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataong makaipon ng pera. Bago ang laban sa kalye, tinawagan ni Bruce ang kanyang kaibigang militar. Hindi siya sigurado kung magagawa niyang manalo sa laban na ito dahil ang kanyang kalaban ay ang kasalukuyang kampiyon. Kaya't hiniling niya sa kanyang kaibigan na magsagawa ng isang ambush at arestuhin ang lahat ng mga salarin upang makakuha ng pagkakataon si Bruce na makatakas at makawala kay Maurice. Sa madaling salita, dumating ang araw ng laban.
agad na naglagay si Tony ng pinakamalaking taya na posible upang manalo ng malaking pera, at pagkatapos ay pinasigla niya si Bruce habang naghahanda. Ang laban ay hahatiin sa 2 round, at titigil ang isang round kung isa sa mga manlalaban ay bumagsak sa sahig. Bago nagsimula ang laban, uminom si Bruce ng sobrang daming ilegal na bagay, na nagdulot ng kanyang pagkalasing. Nang magsimula ang laban, nagkaroon ng gulo. Dahil sobrang lasing si Bruce, madaling inilunsad ng defending champion ang kanyang mga atake, na sapat upang mapaluhod si Bruce. Sa kasamaang palad, hindi nakapagbigay ng patas na laban si Bruce. Madaling naiwasan ng kalaban ang kanyang mga suntok. Kahit na may ilang magagandang pagkakataon si Bruce, masyadong mahina ang kanyang mga suntok, kaya hindi naramdaman ng kalaban ang kahit ano. Ang unang round ay napanalunan ng defending champion. Maaari niyang pabagsakin si Bruce gamit ang isang tamang sipa sa tadyang, na nag-iwan kay Bruce na masaktan ang kanyang tadyang. Bago magsimula ang ikalawang round, pinaalalahanan ni Tony si Bruce na kailangan niyang manalo sa pagkakataong ito. Kung hindi, mawawalan sila ng pera, at papatayin sila ni Maurice. Nang marinig iyon, lumaban si Bruce ng may sigasig. Sa pagkakataong ito, parehong nagbigay ng pantay na laban sina Bruce at ang kanyang kalaban. Nagkaroon sila ng matinding bakbakan at naghahanap ng pagkakataon kung sino ang unang babagsak sa kanilang dalawa. Sa gitna ng laban, dumating si Julie at ngumiti kay Bruce. Masaya siya na nahulog siya sa kanyang pagmamahal. Pagkatapos, nagpa siyang umalis sa laban. Sa madaling salita, pinabagsak ng defending champion si Bruce. Kasabay nito, ang mga kasamahan ni Bruce sa militar ay dumating upang iligtas siya. Ang insidente ay pumatay sa lahat sa garahe maliban kina Bruce at Tony. Pagkatapos, pinilit ni Bruce si Tony na dalhin siya sa punong tanggapan ni Maurice dahil papatayin niya ito ngayong gabi. Pero tumanggi si Tony. Paulit-ulit na hiniling ni Tony kay Bruce na huwag gawin iyon. Sa kasamaang palad, bulag si Bruce sa paghihiganti, at matigas niyang ibinigay ang lahat ng pera kay Tony at inutusan siyang dalhin siya. Bilang resulta, sumunod si Tony sa mga utos ni Bruce. Sa kabilang banda, wala namang kaalam-alam sina Maurice at ang kanyang mga tauhan kung ano ang nangyari. Abala siya sa paglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga tauhan habang tinatangkilik ang katahimikan ng kagubatan. Hindi nila namamalayan na si Bruce ay nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Sa wakas, pumasok si Maurice sa tolde para matulog. Hindi nagtagal, pumasok si Bruce at tinatakot ang lalaki. Nang makita si Bruce na nakatutok ang baril, agad na ipinaliwanag ni Maurice kung ano ang nangyari, ngunit ayaw pakinggan ni Bruce ang anumang palusot. Alam niya na balak siyang patayin ni Maurice sa pamamagitan ng pag-utos na maghatid ng droga sa militar. Walang pag-aalinlangan, agad na pinatay ni Bruce si Maurice. Pagkatapos ng pagpatay, bumalik si Bruce sa pagiging palaboy gaya ng dati. Pumunta siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa pamamagitan ng pagsakay sa tren. Ginawa niya iyon upang makaiwas sa pagtugis. Sa kaibuturan, hindi kailanman pinagsisihan ni Bruce ang nangyari. Sa halip, masaya siya na napatay niya ang kanyang boss. Hanggang isang araw, nahuli ng boss ni Maurice si Bruce sa gitna ng kagubatan. Nalaman na lang na iniulat ni Tony ang lahat ng nangyari sa boss ni Maurice, kaya hindi tumigil ang kalbo sa paghabol kay Bruce. Pagkatapos mahuli si Bruce, agad siyang pinagsabihan ng kalbo, na sa madaling salita ay nangangahulugang ilalagay si Bruce sa Southern Africa upang patakbuhin ang negosyo ng droga doon. Kung hindi, hindi magdadalawang isip ang lalaki na patayin si Bruce. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.